Bago nga tayo magsimula sa vlog natin para sa ngayong araw na to, shoutout muna natin si Cristel. Nag-comment siya sa atin, isa sa mga videos natin. Sabi niya dito, printer daw niya ay Epson 5290. Sobrang nasusulit daw niya, bukod daw sa tipid ang ink, nakakapag-print daw siya sa sticker at photo paper na glossy. Ready to print always at A4 135 GSM daw ang gamit niya at sobrang linaw. Eto nga ang sinasabi ko sa inyo, napaka-flexible talaga ng Epson printer. Pwedeng-pwede kayong mag-print gamit yung mga sticker, photo paper, or kung ano pa man, matte, glossy, at higit sa lahat, pwede kayong gumamit ng original ink lang, or kung gusto nyong mag-take ng risk, kung magpipigment ink kayo, pwede rin kayong mag-sublimation. Kaya ako nabanggit yan mga tropa, eto yung topic natin ngayon. Merong nag-comment din sa atin, shoutout sa'yo Angela. Ang tanong niya dito, pwede po bang gumamit ng Brother printer and normal ink lang daw yung gagamitin niya? Sa tingin ko, sa pagpiprint ito ng sticker, ayun yung kanyang katanungan at sasagutin natin yan. Pero mga tropa, eto yung sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay gumagamit ng mga Brother na printer, i-make sure nyo na yung mga gagamitin nyo na ink ay original ink lang. Kasi napansin ko, base sa experience ko, na hindi naman pa ako ganun katagalan sa printing, pero may mga nare-repair ako ng mga printer dyan. Kadalasan na nagiging sira nila yung kanilang printer head, napakaselan sobra. Kaya kung mapapansin nyo mga tropa, meron silang mga sticker dito sa kanilang mga printer na kagaya neto, merong warning na wag nyong gagamitin yung model ng ink na ganito, yung 6000 BK sa printer na Brother na 720, dahil ang Brother printer na to na model ay D60 BK lang yung kanyang ginagamit sa color black. At syempre kung magagamitan nyo siya ng 6000 BK, maaaring magkaroon ng problema sa kanilang mga printer head. At isineshare ko nga yung mga na-experience ko dito, dahil meron akong customer dati, or netong taon lang mga tropa, nagpunta siya mga tropa sa isang kilala na tindahan ng mga printer at ng mga inks. Di na natin babanggitin pa syempre. At ang sabi daw sa kanya, yung ink na binili niya ay pwede na daw dun sa printer na yon mga tropa. At nagpunta siya sa akin, nagkaroon ng problema yung printer niya. Mga tropa, huwag kayong maniniwala sa mga sales lady dyan or sa mga dicer na sasabihin sa inyo na pwede na yung ink na yon sa inyong mga printer, dahil meron na ngang nakasulat mga tropa. Etong 60 BK mga tropa, dye ink naman siya, kumbaga straight dye ink etong 720 na Brother printer. Ayan ang tatandaan nyo mga tropa. So nabanggit ko na yan, mag-move forward na tayo dun sa katanungan ng tropa natin na si Angela. Syempre unang-una, pwede mo naman talagang gamitin yung printer mo sa pagpiprint ng sticker. Pero syempre ang gagamitin mo na mga sticker ay yung maganda, yung mga coating na tinatawag. Ang sample ko lagi dyan sa pader mga tropa, hindi nyo kagad pipinturahan ng pinaka final coating yon. Dapat meron muna siyang primer para maganda yung pagkakakapit ng pintura. Ganon din dito sa ating printer or sa printing. To be honest mga tropa, nung nagsisimula pa lang ako, ang nagagamit ko talaga na sticker etong Beko sticker paper. Kasi akala ko mga tropa, eto na yon. Kasi from the word na sticker paper, akala ko eto lang yon mga tropa. Meron pa palang mga vinyl sticker, photo sticker, at to tell you honestly mga tropa, etong sticker na to, kahit pa paano, ito yung binibenta ko dati nung medyo pandemic nun. Bumibenta naman ako, pero napapansin ko sa kanya, isang linggo pa lang or 4 na araw pa lang, nakikita ko parang sumisingaw na yung aking piniprint. Kumbaga talagang pumuputla na, kumbaga nagpipade na siya, at kung nababasa pa yung aking sticker, talagang kumakalat. Dahil ang gamit ko talaga dati ay dye ink lang mga tropa. So eto, nakadepende talaga sa mga coating. Etong sticker na to, para lang talaga siyang papel. Kaya ang gagawin nyo mga tropa, mag-explore kayo na gamitin nyo yung mga vinyl sticker, dahil eto meron siyang mga coating na tinatawag. Kumbaga yung pinakapapel, meron pang unang pintura doon, at yung pintura na yon, doon naman dumidikit yung mga ink sa ating printer. At kung sasagutin na nga natin etong katanungan mo Angela, pwede ka gumamit ng normal ink
dyan sa mga brother printer mo, basta magagandang klase ng vinyl sticker ang gagamitin mo. Pero eto ang twist dyan mga tropa sa mga brother na printer, kung hindi ako nagkakamali, kasi saglit lang naman ako gumamit na itong brother printer Parang mga 2 weeks or 1 week ko lang ginamit yung nahiram ko dati na brother printer na model niya yung 300 DCP 300 or 310 ata yun kung hindi ako nagkakamali, medyo hindi ko na siya ma-recall. Etong mga printer na to, lalong lalo na etong 420 at etong 720 or basta mga brother na printer, eto yung meron silang mga tray na tinatawag paper tray, at dun sa paper tray na yon mga tropa, ang ilalagay nyo lang doon para hindi masira yung printer ninyo ay mga bond paper lang, na which is hanggang 80 GSM yung mga bond paper na pwede nyong gamitin dyan, or yung mga 100 GSM, sa tingin ko pwede pa yon, yung mga bond paper na 100 GSM, lalong lalo na yung, kung hindi ako nagkakamali, yung brand na merong 100 GSM, yung Copy One. Maganda rin yung bond paper nila, medyo may kamahalan lang talaga, kaya hindi ko siya masyado ina-advertise sa ating printing business. Kumbaga pang personal use lang yon. At inuulit ko nga, eto ay merong paper tray. Eto yung paper tray niya, eto kung saan nakatutok yung arrow ng aking mouse. At kung lalagyan nyo siya mga tropa ng mga makakapal na sticker kagaya ng vinyl or mga photo paper na makakapal, ang magiging issue ng printer ninyo na to ay magdodoble yung kanyang pagkuha ng papel. Kumbaga halimbawa nagpiprint kayo ng isang page lang, ang lalabas na papel dito sa inyong pinaka-output ay magiging 2 or minsan 3 or minsan 4. Ito yung pinakapangit kasi dito sa brother printer na yun, yung mechanism niya na yun mga tropa, or yung design niya. Hindi ko sa inyo maipakita kasi wala na akong ganitong printer Kumbaga i-research nyo lang din mga tropa, or alam ko naman sa mga iba dito ay brother printer at hindi ako magkakamali sa details na to mga tropa. Kung ginagamitan nyo lagi ng makakapal to, photo paper, sticker paper, na dito nyo nilalagay sa tray, hindi pa ako naagamit na itong 420 na model at yung 720 na model, pero naagamit na ako nung 300 na model mga tropa. Meron siyang parang mga ngipin-ngipin dun sa kanyang paper tray at bumabaluktot yon. Once na bumaluktot yon, dahil nga ginamitan mo ng mga makakapal na papel or photo paper, nagdodoble na yung kanyang pagpid. Kaya mga tropa, parang ang ginawa dito ni brother printer, naglagay siya ng parang pinaka-manual na kung saan mo ilalagay yung mga makakapal, pero isa-isa lang yung pwede mong ilagay doon. Ito yung pangit sa kanya mga tropa. Ito no, yung nasa likod niya, ayan nakikita nyo, yung manual feeder niya, dito kayo maglalagay ng mga vinyl sticker, photo paper, pero isa-isa lang, dahil isa lang yung maximum na pwede mong ilagay dyan. No, 1 sheet lang. Pero doon sa paper tray, pwede yung mga madami, 150 sheets yung pinaka max niya at 80 GSM. Pero ito naman pwede nyo yung gawing 100 GSM kung gumagamit nga kayo ng Copy One na brand ng bond paper. Pero syempre medyo expect nyo na dadating din talaga yung time na magdodoble-doble. Kasi ang nakalagay dito 80 GSM lang talaga yung kanyang kayang i-accommodate, di ba? At inuulit ko, kung gagamit kayo mga tropa ng mga vinyl sticker dyan sa mga brother printer ninyo, ilalagay nyo dun sa pinakalikod, dun kayo maglagay para mag-print dito sa part na yan. Comment down below mga tropa sa mga merong brother printer dyan kung tama ba yung impormasyon na sinasabi ko sa inyo mga tropa, no? Na kung talagang ginagamitan nyo ng makakapal dun sa paper tray ay talagang magdodoble yon kapag bumalik kayo sa paggamit ng bond paper. At inuulit ko mga tropa, etong brother 6000 BK, kung hindi ako nagkakamali, correct nyo na lang ako, eto ay pigment ink ni brother. Kaya kung ang printer nyo ay brother tapos straight dye ink yon, alam nyo na yung mangyayaring kasunod kung magagamit nyo tong pigment ink, di ba? Malamang sa malamang magbabaray ang inyong mga printer head. At eto naman yung 60 BK na which is eto naman yung dye ink. Nagtataka ako kasi dati doon sa customer ko, meron na ngang nakalagay dito, ayan nakalagay na kung ano yung pwede nyang paggamitan. 310. Oo nga, tama nga mga tropa, ang nagamit ko nga noon yung 300 na model. Kasi iba pa tong 310
DCP 300 yung model na nagamit ko dati, or yung isa pa 420 din ata, parang nakagamit na ako noon. Hindi ko na kasi masyado ma-recall yung mga nagpapa-repair kasi sa akin. Once na nasa akin yung kanilang mga printer, minsan out of nowhere talagang ginagamit ko din. Kumbaga parang test ba. Syempre halimbawa may customer ako nagpapa-print mga 10 or 50 page, 20 page. Sa totoo lang ginagamit ko rin eh. Para makatipid din ako sa ink na ginagamit ko dito sa Epson. Ayun, no, nagni-ninja moves din ako doon, no. So, ayun, siguro kung mapapanood to nung nare-repair ko na printer diyan, no. Syempre, test na rin 'yon sa printer mo, no. So ayun, siguro sapat na tong details na nabanggit ko. At eto naman yung photo sticker na pwede din sa mga labelings. 90 GSM siya. Siguro etong 90 GSM, pwede nyo na rin tong gamitin at ilagay dun sa inyong mga paper tray. Sa tingin ko, manipis naman tong 90 GSM eh. Pero kung 135 GSM yung gagamitin ninyo sa inyong mga brother printer dito sa Quap photo sticker, tingin ko mahihirapan eh. May experience nyo time to time talaga yung nagdodoble-doble kapag bumalik kayo sa paggamit ng bond paper. Siguro kung gagamitin nyo to, 90 lang. Kung ilalagay nyo sa paper tray, pwede yan. At sa ink nga ng brother, mga tropa, wala kayong ibang magagamit dyan kundi original ink lang. Napakaselan yan, mga tropa. Kung gagamit man kayo ng mga alternative, eto base sa experience ko, mga tropa, tsaka sa mga nakikita ko dyan sa online, talagang magbabara at magbabara. Pero kung talagang ratratan yung printing mo para medyo makatipid ka, i-try mo na mag-alternative ka, 'di ba? It's your choice, mga tropa, kung saan mo gusto gamitin yung printer mo. Walang pipigil sa'yo dahil ikaw naman yung may-ari dyan, 'di ba? Eto mga tropa, no, i-flex lang din natin to si Yasen vinyl sticker, mga tropa. Napakaganda nito. Siguro sa tingin ko magsi-switch na ako dito sa Yasen vinyl sticker eh. Medyo inuubos ko na lang yung stock ko ng iTech. Napapansin ko kasi medyo nagmamahal yung iTech vinyl, tsaka yung mga nakukuha ko na iTech vinyl sticker, hindi siya pantay. Doon ako pinaka nababad trip sa iTech vinyl ngayon, sa mga yung batch niya ngayon na nakukuha ko talaga, hindi pantay yung A4 niya. Kumbaga medyo tabingi yung sa babang part, tabingi yung sa upper part. Di ko alam kung saan may problema, no, sa production nila or ewan ko kung madalian. So far etong si Yasen Premium Pearl Vinyl na matte, okay na okay, pantay na pantay siya. So ayun lang, lahat ng mga nabanggit ko na product dito, mga tropa, nasa description lahat ng link na yan para hindi kayo mauto or hindi kayo maligaw na kung saan pa kayo bibili. Ayun na lang, mga tropa. Like, share, and subscribe. Sa mga gusto mag-avail ng template, message nyo lang ako. Bye-bye. Huwag magpapauto. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill